Magandang umaga po. Nandito na lang po yung kaibigan Pastor Red Pagulayan na inyo po makakasama sa ating morning devotion at prayer. Ngayon po ay ika 10 ng Oktubre. Yan, araw po ng Martes, at patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating Diyos Ama, na patuloy na tayo po ay kinakalinga. Patuloy na ipinadadama niya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ganon din sa kanyang patuloy na paggabay, pagtuturo at patuloy na pagbibigay sa atin ng kalakasan at kalusugan. So sa umaga po nito, bago po ang lahat, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay binago niya sa ating buhay. At sasamahan po tayo ngayon mga awit ng Malayang Pilipino. Yan.
Tunay nga na mabuti ang ating Diyos at siya po ang patuloy na gumagawa sa ating buhay upang patuloy magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Sa isip, sa salita, sa karakter natin. At patuloy nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon, ang kalooban ng Ama sa buhay natin. So, bago po ang lahat, tayo po ay dumulog sa panalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy na nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan na patuloy na pinadadam sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong patuloy na pagkalinga. Salamat Ama dahil hindi mo kami iniwanan o pinabayaan, bagkus patuloy na sinusubaybayan mo kami sa aming mga lakad. Inaakay mo kami patungo doon sa path of righteousness. At patuloy, O Lord God, na inaayos mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at patuloy na binabago mo yung aming mga karakter upang patuloy na magsilbi kaming liwanag ng aming kapwa sa aming lugar na kung saan kami nandoon. Salamat Ama sa patuloy na gagawin mo pa sa aming mga buhay sa umagang ito, sa mga pagpapalang ibibigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong salita at patuloy, O Lord God, na turuan mo kami. Buksan mo po ang mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy naming maintindihan ang puso mo, ang kalooban mo sa iyong pananaw, hindi po sa aming sarili, hindi sa iyong pananaw, upang patuloy na makasunod kami sa kanais mo sa aming mga buhay. Salamat po Ama sa kapangyarihan ng bayong banal na Espiritu na patuloy na gagawa at kikilos sa aming mga buhay. At patuloy, O Lord God, na ikaw po ang malulahati sa maghapong ito at sa mga susunod na araw pa. Kung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Yan po. Excuse me po. Dali lang po. Inom muna ako ng tubig. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay kaduktong nung kahapon po na nandun sila sa templo. Yan. Na pagkaraan ng ilang panahon na matapos ng purification ni Maria ay ginawa na po ulit nila yung kanilang taunang pilgrimage sa Jerusalem. So, dito po lumaki na po yung bata mula sa pagkakaalay sa kanya, ginalay sa kanya at saka sa kanyang circumcise, ay ngayon po ay 12 taon na siya nung muling magpunta sa Jerusalem ang mag-anak para gawin yung taunang mag-isa doon sa taunang celebration na ginagawa sa Jerusalem na naging kaugalian na nila. So, ibig sabihin, mula po sa panahon ni Moses, ay ibinigay na po yung utos ng mga festival na yan upang patuloy na maalala nila ang kabutihan ng Diyos sa Israel. Mula pa noon hanggang sa panahon na yan. So, kung titignan po natin at patuloy natin unawain, ginagawa po nila yung pagsunod sa festival taon-taon dahil ito po ay kailangan na puntahan nila dahil yan po ay isang ordinance o ibig sabihin isang utos na binigay sa kanila ng Panginoon. Kailan po binigay yung utos na yan? Noong pong
pagkalabas nila sa Egypt. At matatagpuan po natin yan sa Exodus chapter 23 verse 17 at Deuteronomy 16:16 na ito'y naging kaugalian na, o ibig sabihin naging tradition na yung mga tiga Galilea ay pilgrimage o uuwi doon sa lugar ng Jerusalem para doon sa kapistahan na inutos ng Panginoon. Alam po, kung babasahin niyo po yung mga kapistahan na yan, yan po yung una, Passover, tapos hanggang sa first fruit, yan, Feast of the Trumpet. Nandun po sa Leviticus lahat yan, yung mga kapistahan na yan. At malaking grupo sila, nag-uuwi yan, parang ganun, parang tawag doon, yung ginagawa ng mga taong katulad natin ngayon, sa panahon natin, yung mga tao pagka merong sa pagka panahon ng mahal na araw, yan. Pagka panahon ng mahal na araw, nagpupunta sila doon sa lugar, katulad ng Antipolo, nagpipilgrimage sila sa Antipolo, o di kaya doon sa grotto sa San Jose. Naalala ko po nung nandun pa kami at nasa Bulacan pa kami, yung bahay ng aking mga magulang ay nasa kabila lang ng grotto. At at yung panahon na yon, pagka ganun panahon, ay sinasamantala namin. Nagtitinda po kami ng mga pagkain. Kasi maraming tao, gagawa kami ng kubol na maliit. O yan, tapos may mesa. Yun, titinda po na kami ng mga pagkain. Lugaw. Yan, lugaw. At saka iba pang mga kakanin. So, yan po yung ginagawa namin. Ganon din po sa ganon din sa Jerusalem. Pagka panahon na yan, meron pong mga booths. Yan. Kung saan, marami din po mong nagtitinda. Pero dito po, makikita po natin dito, yung kanilang, ang tawag ng devotion sa mga kapistahan ng binigay ng Panginoon sa kanila. Kaya nga kung titingnan po natin, kung babasahin po natin, sabi dito, doon sa basahin po natin. Galimutan ko po basahin. Basahin po natin yung ating text ngayon, matatagpuan sa Luke chapter 2, verse 41 to 52. Yan. Sabi po dito, every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the Passover festival. Ayan. When Jesus was 12 years old, they attended the festival as usual. After celebration was over, they started home to Nazareth, but Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not miss him at first because they assumed that he was among the other travelers. But when he didn't show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends. When they could not find him, they went back to Jerusalem to search for him. 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. All who heard him were amazed at his understanding and his answers. His parents did not know what to think. Son, his mother said to him, why have you done this to us? Your father and I have been frantic searching for you everywhere. But why do you need to search? He asked. Didn't you know that I must be in my father's house? But they did not understand what he meant. Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them. And his mother stole all these things in her heart.
Jesus grew in wisdom and in stature and in the favor of God and all people. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So makikita po natin yung talagang istorya na nangyari na doong edad na 12 anyos na si Jesus ay pumunta ulit sila sa templo para umaten ng mga festival mula sa Passover hanggang doon sa Feast of the Trumpet. Yan. Sunod-sunod po yan. Yan. So, kung titignan po natin na ang title ko dito Jesus Speaks to the Teachers. Yan. Nakipag-usap ako, nakipagtalastasan ng ating Panginoong Hesus sa mga guro ng religious, nagtuturo ng mga turo ng Diyos. Yan. Kaya, kung titignan po natin at patuloy natin unawain ay yung kanilang taunang pilgrimage na yan ay patuloy na ginagawa nila dahil may utos ang Diyos. Merong utos ang Diyos patungkol sa mga kapistahan yan. At yung utos na yan, sabi ko nga kanina, makikita niyo sa Exodus chapters 23 verse 17. At dito, bakit po sa Exodus binanggit una, makikita po natin dyan na mga sinasabihan dyan ay yung mga lumabas sa Egypt. Bakit po? Ang original plan ay 11 days lang ang biyahe. Ang kanilang paglalakbay, 11 days lang. Kaya lang, yung mga lumabas sa Ehipto na may edad ay naging reklamador at mapaghanap. So, yun po naging kasalanan nila. Naging mapaghanap at reklamador at tawag to? Insubordination ba? Yun. Kasi hindi po nila sinusunod si Moses. Hanggang sa at ganun din, meron silang ginawang kasalanan na imbes ang Diyos ang papurihan at sambahin nila, ay gumawa sila ng gintong bisiro o gintong tupa. Gintong bakang maliit yung cock. Yan. Na kanilang sinamba. So, sa loob ng 40 taon ay nagkamatay yung lahat ng mga nasa hutong edad na lumabas dun sa Egypt. So, ibig sabihin, another generation ang pumasok. At ito po, sa Deuteronomy, ay yung generation na yun na pumalit, ay siyang makakapasok. Kaya inulit po yung ni Moses. Tingnan nyo Moses, anong tawagin siya? 80 years old. Tapos, another generation, 40 years silang umikot sa desert. So, 120. So, ibig sabihin, nung edad na 120 na si Moses, inulit niya ulit yung sinabi ng Panginoon, yung inutos ng Panginoon patungkol sa mga kapistahan. Kaya naging kaugaligaan ng lahat ng mga Hudyo na sa panahon ng ngayon, kung saan man sila nandun, ay babalik sila ng Jerusalem para makiisa doon sa mga kapistahang itinalaga ng ating Ama sa langit. Kaya nga kung titingnan natin yung mga sitwasyon na nawalay si Jesus ay hindi pangalan to, hindi hindi
Hindi kakaiba. Yan. Hindi kakaiba. Bakit po? Siyempre, kasama niya yung mga kaibigan niya, kasama niya yung mga relatives niya, maaaring nagkahiwalay lang ng grupo. Yung mag-asawang Mary at Joseph at si Jesus. So, hindi po nila pinansin. Akala nga nila nandun lang sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Bakit po? Malaking grupo eh. Malaking grupo silang papauwi sa Nazareth. Kaya nung gabi na hindi na nagpakita ang ating Panginoon si Jesus, ay medyo nag-worried yung mag-asawa. So, ginawa nila, bumalik sila sa Jerusalem. Excuse me. At hinanap po nila si Jesus. Kaya pagkaraan po ng 3 araw ay hinanap nila. At ang ginawa naman po nila ay yung kanilang tungkulin bilang magulang. Siyempre, responsibilidad o anak nila yan, kaya kailangan hanapin nila. Kung titingnan kung sa panahon natin yan, ay yung mga nawawala ay hinahanap. Yan. Bagay man nawala na importante sa'yo, hinahanap mo. Yung pang anak ay mawala. Yan. So, bilang mabuting magulang ay ginawa nilang lahat ng paraan para hanapin si Jesus. Kaya lang, pagkaraan ng 3 araw, nakita nila si Jesus sa templo. At sabi po sa 46 to 50, after 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. All who heard him were amazed at his understanding and his answers. His parents didn't know what to think. Son, his mother said to him, why have you done this to us? Your father and I have been frantic, searching for you everywhere. Pero anong sagot po ni Jesus? But why did you need to search? Bakit kayo kailangan maghanap? Yan ang tanong ni Jesus. Hindi nyo ba alam? Did you know I must be in my Father's house? Hindi nyo ba alam na dapat ay ako'y nando sa bahay ng aking ama? But they did not understand what he meant. Kaya, hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Jesus. Kaya kung titingnan po natin, nung datnan nila si Jesus, nakaupo sa kalagitnaan ng mga teachers, sabi dito, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking questions. So, merong talakayan, discussion ang ginagawa. Yan. At ilang araw siya nawala? 3 araw. 3 araw siya nawala. 3 araw siyang kasama noong mga religious teacher. At sa kanilang pagtuusap, sa kanilang discussion, ay namangha yung mga nakikinig sa kanya. Namangha siya. Kaya lang, nung makita siya nung kanyang mga magulang, ay yun nga, nagtanong. Bakit ginawa ni Jesus yun? Pero, anong sagot ng ating Panginoon? I must be in my Father's house. Yan. Sabi nga doon. Didn't you know that I must be in my Father's house? Yan. Yan po mga bagay na yan ay hindi naintindihan ng mag-asawa. Bakit po? Kasi natural na nung mga panahon na yun, ang bata ay dapat manatili sa poder ng ama. Yan.
At dapat din na matutunan niya yung trabaho ng kanyang ama. Yan. Kung titignan po natin at patuloy nating unawain, sinunod ni Jesus yung yapak ng kanyang ama na si Joseph bilang isang karpintero. Pero yung kanyang salita noon sa panahon na yon ay nagbibigay ng kaunawaan na naiintindihan na ni Jesus kung sino siya at sa kanyang pagkakatawag. Yan. Naiintindihan na niya kung sino siya at ang kanyang pagkakatawag at ang kanyang relasyon sa Ama sa langit. Yung kanyang unique relationship with the Father in heaven. Kaya kung titignan mo natin ay ang relasyon ng isang ama ay gayon na lamang dapat kaayos. Pero sa panahon natin ngayon, minsan na ang relasyon ng ama sa anak ay hindi maganda. Hindi po maganda. Bakit po? Naranasan ko yan eh. Naranasan ko po yung hindi magandang relasyon. Bakit po? Kasi ang nasa isip ko ay sinasakal ako. Pero ang gusto lang mangyari ng aking tatay ay sumunod ako sa prinsipyo niya. Yan. Yan po ang naging problema. At yan din ang problema natin sa panahon na to. Kaya nga, kung titignan po natin, wala na pong sumusunod sa yapak ng mga ama. Kaya lang, meron din ng mga tao din naman na napalaki ng maayos yung kanyang mga anak at nakapag-produce ng katulad niya. Meron po ako isang kaibigan, yung aking kumpare. Marami po siyang anak. Yan. Marami po siyang anak. Pero lahat ng anak niya, lahat ng panganay ay sumunod sa kanyang yapak. Ano po siya? Isang abogado. Pero yung mga anak niya, abogado na rin. Yung mga sumunod na ibang anak ay kumuha ng mga kursong gusto nila. Pero dito po makikita po natin na sinunod ni Jesus ang yapak ni Joseph bilang isang karpintero. Pero kung titingnan po natin at patuloy nating unawain, ito yung napaka-significant. Bakit po? Dito ang huling banggit kay Joseph. Dito po ang huling banggit kay Joseph. So, ibig sabihin, noong panahon na yan, ay si Jesus ay lumaki doon sa poder ni Joseph at patuloy niyang inaral yung trade ni Joseph hanggang sa pagkakataon na siya na po yung tumayong head of the family. Bakit po? Kasi, yun nga, wala na pong binanggit kay Joseph na hindi siya binanggit patungkol sa kanyang kamatayan. So, ibig sabihin na wala na siya sa scene at hindi tapos na yung kanyang tungkulin. Kanyang tungkulin. So, kung titingnan mo natin, no, makikita mo natin, kung tapos na ang tungkulin mo sa Panginoon, kukunin ka na niya. Kesa hindi maging maganda ang takbo ng iyong buhay. So, tingnan po natin. Sabi dito, I must be about my Father's business. Ito yung unang salita na sinulat na i-record. Sabi nga nun, I must be in my Father's business. Na napaka-importante. Significant. Bakit? Dahil pinapakita nito na naiintindihan na ni Jesus yung kanyang relasyon sa kanyang mga magulang at yung special relationship niya sa kanyang ama sa nasa langit. So, meron na po siyang understanding
At nakikilala na po niya, naunawaan na niya kung sino siya. Bakit po? Saan po niya nakaintindihan yun? Doon sa discussion. Doon sa discussion niya sa mga teachers of the law. Doon niya naintindihan. Sa kanilang pag-uusap at sabi nga dito, it means that it must have been an item of discussion and perhaps instruction in the upbringing of Jesus in their home. So, ang lahat ng ito ay naunawaan ni Jesus dahil doon sa kaniyang pakikipag-usap doon sa mga teachers at sa pag-uusap nila sa loob ng bahay. Kaya nga kung titingnan po natin, una, hindi nila naintindihan yung sinabi ni Jesus. Bakit? Anong sinabi niya? Ang sinasabi niya ay patungkol sa kanyang pagkatao. Kung sino siya. Yung pagiging anak niya ng Diyos. Pero hindi naintindihan. Hindi naintindihan ni Mary at Moses. Mary at Joseph yan. Kaya nga, kung titingnan po natin at patuloy nating aaralin ang kultura ng Hudyo, sa edad na 12 taon ay kailangan matutunan na ng bata ang trabaho ng ama. Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, wala nang binanggit kay Joseph patungkol sa kanya pagkatapos nung makita nila si Jesus doon sa templo. At sinunod ni Jesus yung mga instruction ng mga teachers sa templo. See? Ganun po natin nakita si Jesus na kaya nga sabi nga sa yung nung umuwi siya, sabi dun sa sabi doon sa 52, the verse 52 to 51 to 52, the growth and development of Jesus. Sabi dito, 51, then he returned to Nazareth with them and was obedient to them. So, yun po yung naging ugali o naging karakter ng ating Panginoon. Naging masunurin siya sa kanyang magulang. At ano pa ang nangyari? Sabi dito, and his mother stored all these things in her heart. When, verse 52, Jesus grew up in wisdom and in stature and in the favor of God and all people. Ayan po. Kung titingnan po natin, si Jesus ay umunlad sa kanyang pagkatao. Bakit po? Nung umuwi na siya sa Jerusalem, sa Nazareth, ay doon po nagsimula yung kanyang pagmamature. Mula sa pagiging bata hanggang sa young adult, hanggang sa maging full-grown man siya at the age of 30. Ayan. Bakit po napaka-importante yung age of 30 sa Bible? Marami po akong nabasa sa Bible na yung edad na 30 ay tamang-tama, yun yung panahon na magsisilbi na ang mga tao sa dapat niyang gawin.
Gagawin niya ang dapat niyang gawin, tahakin ang dapat niyang tahakin sa kanyang buhay. Kagaya ni Jesus, mula 12 hanggang 30 ay ginawa niya yung kanyang tungkulin bilang panganay. Panganay na anak. Yan. Sumunod siya sa yapak ng kanyang ama bilang isang karpintero at bilang isang panganay ay inako niya ang lahat ng responsibilidad na dapat na responsibilidad ni Joseph. Nagtrabaho siya. Anong trabaho niya? Karpintero. Pero para saan? Para sa anong dahilan kung bakit siya nagtrabaho? To support his family. Yan. To support his family na mahal niya. At ipinakita rin niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos dahil nung edad 30 siya ay pumasok na siya doon sa ministeryong dapat niyang gawin. Yan. Sabi dito, the knowledge of who he was did not make Jesus proud or superior. Nung maunawaan ni Jesus kung sino siya, ay hindi niya ginamit to para maging magyabang at ipakita na yung superior siya sa lahat, kundi patuloy siyang nagpakumbaba. Patuloy siyang nagpakumbaba at sumunod sa kalooban ng kanyang mga magulang at sa kalooban ng ama. Kaya nga kung titignan natin, mula sa kanyang magulang, Jesus was subject to his parents, then he went from vision to duty. Even as he later did from the Mount of Transfiguration. So, ibig sabihin, mula doon sa kanyang pagiging bata, naging masunurin na siya. At anong nangyari sa kanyang pagiging sunurin? Yung lahat ng mga nangyaring yan ay inilagay lang ni Maria sa kanyang puso. Kaya kung titignan po natin, patuloy natin unawain, si Jesus namatay. Pero si Maria ay nabuhay pa. Inabot pa siya ni Luke. Kaya nga kung titingnan natin at patuloy nating unawain, kaya naisulat ni Luke ang Gospel of Luke na ito ay sa kanyang pag-i-interview kay Mary. Yung patungkol sa kapanakan ni John at kapanganakan ni Jesus hanggang sa maglabindalawang taon siya. So makikita po natin na yung sources ni Luke ay galing sa kanyang mga interviews. Kaya niya na i-compile. Para kanino? Sabi niya doon sa Luke, sa opening statement. Ano sabi niya doon? Teka na. Sandali yan po, puntahan natin. Yung opening statement niya kay Luke. Ng Luke. At opening statement. Sabi niya dito, I myself, verse 3, with this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. So, ibig sabihin, kinumpile ni Luke ang Gospel of Luke
Unang-una, para kay Most Excellent Theophilus. Sino ba si Most Excellent Theophilus during the time? Ayan. Medyo iwanan ko sa inyo ang tanong yan. Sino si Most Excellent Theophilus during that time? Kaya nga, kung sabi dito, his mother kept all these things in her heart. Bakit po? Siguro dadating yung panahon na mayroong magtatanong sa kanya, ano ba, sino ang ating Panginoong Jesus? Kaya nga kung titingnan po natin, ng gospel ni Luke ay compilation of all his interviews. Yan. So, tignan po natin. Sabi dito, Jesus increased in wisdom. The development described first in Luke chapter 2 verse 14. Nung pinag-aralan natin noong nakaraan, na lumago na siya sa katalinuhan. Ano ba yung wisdom? Karunungan. Yan, lumago na siya sa karunungan. Tapos, Jesus increased in stature. Ano ba ibig sabihin nito? Not only he began bigger physically, kundi he became a bigger person. So, ibig sabihin, hindi lang siya lumaki bilang isang tao o lalaking matipuno, kundi yung kanyang karakter ay naging maayos, umunlad na maganda. Bakit? Anong dahilan? Anong pruweba ang makikita natin dahil siya ay umunlad sa kanyang karakter? Sabi dito, Jesus increased in favor with God and men. He grew closer with personal relationship with his heavenly Father. He also grew with his human friendship and relationship. Yan po yung ano po ang sinasabi dito? Ano po ang sinasabi dito? Yung utos ng ating Panginoon. Yung 10 utos na kinapsulize ng Panginoon sa 2 utos lang. Love the Lord your God, sabi na Mark, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, ibig sabihin, mahalin mo siya ang Diyos ng buo, yung buong ano man ang meron ka, mahalin mo ang Diyos. At ganun din, mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya, dapat dito, he increased in favor with God and men. Paano po? Ano nangyari yun? Kasi nga sa kanyang patuloy na pagsunod sa kalooban ng Ama. Mula nung edad na 12 hanggang sa patuloy na naunawaan niya kung sino siya at naunawaan niya ang dapat niyang maging papel sa plano ng Diyos sa buong sanlibutan. Yan. Kaya nga po, ano po ang gustong ipakita sa atin? Excuse me. Ano po ang gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon sa oras na to, ng Banal na Espiritu sa oras na to? Una, yung pagiging masunurin ng ating Panginoon. Maging masunurin bilang anak dito sa lupa. At yung kanyang pagiging masunurin bilang anak ng kanyang Ama sa langit. Kaya nga lumaki siya. Saan? Doon sa mga turo. Merong instruction sa bahay. Bakit? Kasi yung patungkol sa lahat ng mga ginagawa ng mga Jews, yung lahat ng festival, yung instruction sa bahay yan. At ginagawa nila yung utos ng Diyos na sa mga bata ay ituro na nila
yung salita ng Diyos. So, ibig sabihin, lumaki si Jesus na nahubog sa salita ng Diyos. At naintindihan niya ang salita ng Diyos nung siya ay makipagtalastasan sa mga teachers of the law. Bakit? Maraming tanong, maraming siyang sagot. Marami siyang tanong, marami din tanong sa kanya, marami din sagot sa siya. Anong sabi? Anong sabi ng Bible? And those who heard him were amazed. So, ibig sabihin, nakita nila yung pangunawa ng ating Panginoon Jesus sa salita ng Diyos. See? So, ibig sabihin, kung naunawaan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, ay patuloy na ipapamuhay mo ang salita ng Diyos. Kaya po tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang para sa ating sarili. Dahil gusto natin maunawaan. Hindi. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maunawaan natin ang puso ng Diyos para sa atin. Para sa atin. Kaya makita na po natin dito na ano po ang nangyari kay Jesus. He increased in development of his character, he increased in development of his wisdom, and he increased in development with his relationship. Kanino? Sa Ama at sa kapwa. So, kung titignan po natin, yan po yung itinuturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Yan po yung pinapakita sa atin na yung buhay ni Jesus mula pa ng pagkabata siya hanggang sa tumuntung siya sa edad na 30 at lumakad na doon sa pagkakatawag niya, ay naging obedient siya. Una, sa kanyang mga magulang dito sa lupa. Pangalawa, sa kanyang magulang sa langit. Pangalawa, ay naging naunawaan niya ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Yan, naunawaan niya sa pagmamagitan ng pag-aaral at pagtatanong doon sa mga nakakaalam. Bakit po? Kasi maliwanag sinabi sa kanilang mga tanong at mga sagot ni Jesus at sa mga tanong ni Jesus at sagot nila, ay nakita nila na yung mayroong pangunawa si Jesus. They were amazed because of his understanding. Yan. Same po. At pangatlo, yung kanyang relasyon sa Ama at sa kanyang kapwa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. So, Dakilang Diyos, Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Salamat, Ama, sa pagbubukas mo muli ng iyong salita sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, dahil ang nais mo talaga ay patuloy na maintindihan namin, maunawaan namin ang puso mo, na patuloy na binabago mo kami, patuloy na inaayos mo kami, ginagawa mo kaming kawangis ng aming Panginoon. Kaya Ma, salamat sa patuloy na pagbubukas mo ng mata ng aming puso at isipan, upang matuloy naming maunawaan ang puso mo, ang nais mo sa amin, na hindi kami manatili sa aming kinalalagyan na kundi maintindihan namin yung understanding na nagmumula sa iyo. Dahil sinabi mo nga sa iyong salita, dahil sa iyong pag-ibig, binuhos mo sa amin ang lahat ng biyaya upang patuloy naming maunawaan ang kalooban mo. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos, dahil nais mo ay maging kumpleto kami. Hindi kulang,
kundi kumpleto. Kumpleto dahil ang nais mo ay magsilbi kaming liwanag at asin ng mundo, ng lugar na kung saan kami nandun. At patuloy, Lord God, na ikaw po ang maluwalhati at mapurihan. At sa ganoon, patuloy naming maranasan ang pangako ng sinabi ng aming Panginoong Hesus na siya ay nagbigay ng buhay na ganap at kaaya-aya. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, sa patuloy na gagawin pa sa aming buhay. At sa umagang ito, kasama po na aming mga kasamang nananalangin sa umagang ito, itinataas po namin una ang bansang Israel. Yes, Lord God. Tanging ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanila. Tanging ikaw lamang ang makapagbibigay sa kanila ng totoong kapayapaan. Pero meron po silang kailangan gawin, ang magpakumbaba at magbalik loob sa iyo. Kaya patuloy namin tinataas sa iyo ang bayan ng Israel, ang bansa ng Israel, na sa kanilang dinadanasan ay mabuksan ang mata ng kanilang mga puso at isipan upang patuloy na magpakumbaba sila sa iyong harapan at hindi nila ay pagmalaki na sila ay pinili ng Diyos, kundi ipagpasalamat nila na sila ay pinili ng Diyos, lahing pinili ng Diyos dahil meron silang papel hanggang meron silang papel sa kaligtasan ng buong mundo. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, sa patuloy na gagawin mo sa bansang Israel at ganun din patuloy na namin tinataas ang aming bansang Pilipinas sa iyo. Salamat, Ama, dahil ikaw rin po, Panginoon, na magbabago ng lahat. Sabi nga sa iyong salita na kung ang iyong mga taong tinawag sa iyong pangalan ay magpapakumbaba sa iyong harapan, hahanapin nila ang iyong mukha at tatalikuran ang lahat ng kanilang masasamang gawin. Ikaw mismo ang magpapagaling sa amin. Kaya patuloy namin tinataas ang bawat Pilipino. Salamat po, Ama, dahil ikaw po ang gagawa at kikilos sa puso at isipan ng bawat isa upang patuloy nilang maunawaan namin ang pag-ibig mo. Maintindihan namin ang prinsipyo gusto mong ipahayag sa bawat isa sa amin at maipamuhay namin. Tuloy, O Lord God, na pinangako mo na kung patuloy namin pagsusumikapang maghari ka sa aming mga buhay, ang lahat ng mga bagay na nais namin ay pagkakalunan dahil yan ang pangako mo. Kaya salamat dahil hindi mo kalooban na kami saktan o pahirapan, kundi ang nais mo ay bigyan kami ng magandang kinabukasan, a hope and a future. At yung pangako niyan ay tinupad ng aming Panginoong Hesus nung siya'y dumating at sinabi niya siya'y naparito upang magbigay ng buhay na ganap at kaya. Salamat po, Ama. Salamat sa patuloy na gawin mo sa aming bansa. Taas din namin, dinadalangin din namin sa iyo ang 8 pillars of our society. Yes, O God, sila po ang nagpapatakbo. Sila po ang may kaalaman sa bawat aspeto ng aming bansa. Kaya ikaw po ang maglagay ng tamang tao sa tamang posisyon upang patuloy na ang kalooban mo ang maunawaan. At patuloy na ang totoong pagkakaisa ay makita at ang pagkakaisang yan ay magbunga ng pagpapakumbaba sa iyo at kasaganaan dahil ikaw po, Diyos, ang titiwala. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Ganon din, patuloy din namin tinataas sa iyo ang lahat ng may sakit sa panahon nato. Lord, ikaw po ang dakilang manggagamot. Kaya kung sino man ang mga may sakit sa oras na ito, Lord, we just continue to declare healing by the stripes and wounds of our Lord Jesus Christ. At patuloy na let that healing manifest in their lives. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, at sa mga kasama kong nananalangin sa umagang ito, Ama.
Alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isipan. Alam mo ang kanilang mga struggles. Alam mo ang mga dalahin ng bawat isa. Wala pong imposible sa iyo. Kaya mo pong abutin ang bawat sitwasyon ng bawat isa. Kaya Ma, salamat. Nagpapasalamat kami dahil tinugon mo na ang aming mga panalangin. Kaya Ma, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan. At binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoon. Amen. Yan. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga, Kuya Efren, Ate Mercy, Ate Yuling. Sino pa? Yan. At si Ping. Yan. Magandang umaga sa iyo, Ping. Ping Gomez, kaklasiko. June Madrid. Yan. Nasa Pangasinan siya. Si Ping nasa Taguig. At yung pang ibang mga kaklase ko na nakasubaybay sa oras na ito. So, hanggang bukas po muli. Ito po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulay, na muli na nag-aanyaya sa bawat isa na i-share po natin ang mga video ito at kung hindi pa kayo nagla-like, i-like na po yung ating Facebook page. Pags Channel sa ating Facebook at Pags Family Channel sa ating YouTube. Yan. So, dun sa mga YouTuber, subscribe nyo na at i-click nyo yung bell at i-share nyo po yung mga video nito upang patuloy na maipalaganap natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig niya at ang plano niya sa buong sanlibutan. Salamat po, Ama. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na patuloy na nagsasabing ang Diyos po natin ay mabuti. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Magkos, patuloy niya tayong susubaybayan hanggang sa dulo ng panahon. Magandang umaga po muli. Hanggang bukas. Bye-bye.